Opay. Tatay. Good morning po. Dito na. Opay nga aga. Kumusta na? Anong ginagawa nyo? Si Tatay Andres. Dahan-dahan. Pag hinay, puroko. Bigay ko sa kanya yung Vicks pabanyo sa yana. Vicks, asailit ang banyos nga dara. Bigay ni Ate Roby. Ubus na makita. Naubos na. Ano ito? Ibaran news na. Anong kinakain nyo? Sige lang, kain lang. Hindi kaya di may improve anan. Ha? Masakit ng mga tuhod. Siguro na tuhod. Ganun talaga yan pag tumatanda. Asay it nga nalalagas. Asay it nga nalalagas. Masakit ng tuhod. Talaga ang tao. Matanda na. Lalo na kayo 90, 91, pero kay 92. Kung dugare ko natutumar nga gamot. Kaya kung may natutumar ako may kalmahoy. Ano bang iniinom mong gamot? Kasi nga diclofenac. Diclofenac. Kasi kaagad parang nawawala yung gumagaan ang pakiramdam. Ito yung pagkain ni tatay. Ya din yung sabaw, ano in hiya? Parang medyo panis na. Panis na? Ayaw na, hit yung panis na. Tinapay na lang. Kain ka. Pero yung halo dyan ako, gulay at saka yung karne, kinain ko pa rin dahil nanghihinayang ako. Ito kinain mo pa din kahit panis na? Magsasakit ang tiyan mo kung kinain mo. Sabi ng isang matanda, pag umuutot siya, nawawala daw ang sakit ng tiyan. Pag umuutot, nawawala ang sakit ng tiyan. Ay, sabi, kung hindi daw ako umutot, masakit ang kanyang tiyan. Sige ba nyo si Animsiki? Hayanin ba rin yung sandida? Paano sinatatay para... At tuloy pinagnalaan, naging pangalan ng tuloy si Kuan. Pinutot na. Dahil yung kanyang kasabihan. Wala si Ate Joanne. Ha? Natrabaho si Joanne. Doon sa trabaho. Nasahod yung mutulo na Kuan. Natulo na. Ulan. Ito siya natulog. Wala nakukuha na mag-aayos. Naubusan ako ng iniinom na gamot na diclofenac. Kaso hindi rin yun maganda. Hindi maganda ang diclofenac pag lagi. Ay, minsan, pinapahiran lang ng mga banyos na kuan. Pamahid na mga ointment. May tinuro sa akin si Tita Fedy. Ano siya? Avocado. Buto ng avocado. Hihiwain natin, lalagyan ng alcohol. Dahon. Hindi, buto. Buto? Oo. Sa sunod na balik ko kasi hindi pa... Wala pang avocado ngayon. Hindi pa season ngayon ng avocado. Okay. Para madalan si tatay. Effective daw yun para sa mga sakit ng mga ganyang tuhod. Kinaano rin, inihalo rin sa
pagpakulo ng tubig. Hindi. Oh, Ibabanyos la din he. babanyos lang. Lalagyan ng alcohol. Ipapahid. Oh, very effective daw yun. Nabasa ko din, napanood ko rin sa video. Medyo ko anya. Katas siguro yung Yung buto ng avocado, hihiwain natin pag meron na. reuma. Kain ka muna. Oh, Na-stop yung pagkain nyo. kanina pumakit pag kinain. Kanina pa. Kaya kami napunta ngayon ng mas maaga dahil meron tayong sponsor, si Tita Anita. May pinapabigay sa'yo na 1,000 pesos. Oo, para meron ka daw pambili ng pagkain. Salamat. Mapagpapala ng Panginoon. Amen. Maraming salamat nito. Thank you, Tita Lalo lang Anita. tayo pagpalain na rin ng Panginoon. Pati yung mga nagbibigay rin sa'yo nito. Lalo sila magkaroon ng higit sa sapat ng kanilang pangailangan para patuloy pa rin yung kanilang pagkakapagbigay rin. Thank God for all the blessings that you are pouring upon us, O Lord. Amen. Salamat sa Panginoon at ako ay magkakaroon ng pagkakataon magkapag-share sa kapwa-tao dahil yun ang kanyang kalooban sa mga nananalig sa kanya na dapat ang kanyang salita hindi itago. Bagkus ito ay pahayag, balita sa lahat ng kinapal at nang sa ganun, ang tao ay magkaroon rin ng kaligtasan sa lahat ng uri ng kahirapan nitong mundo, lalo na sa tunay na buhay, yung walang hanggang na buhay na mailigtas mula sa nakaakibat na everlasting punishment because of the anger of God. But with our faith, it is overcome by our faith. Mayroon dito sa Efeso 1:4. Efeso 1:4. Bubuksan yung ilaw, nakikita mo pa yan? Kasi wala naman yan. Ay kinuha ng pinutol. Pinutulan kayo. Efeso 1:4 na siya rin. Ginpili kita nga daan ng Diyos nga maiya kita dida kang Kristo. Hanwaray pa pag ihimua ang kalibutan base waray base mabaraan kita nga mawaray sayop hatubangan niya. Yun ang kanyang tinatawag na layunin na ipinasulat siya ng Diyos ito na sa mga propeta nang sa ganon ang kanyang kalooban para sa ikabubuti ng tao ay maibalita sa buong mundo. Amen. Nang sa ganon ang tao ay magkaroon ng tunay na kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon na tayo ay sinuturuan ng kanyang mga salita upang sa ganon tayo makalakad sa kanyang liwanag. Kaalaman. Kay natalwas kita, inaagi ang kamatayon ni Kristo ha aton pagin pasayloan aton mga sala pagkadako nga grasyahan Dios nga iya ginhatag ha aton hawaray sukol. Amen. Nagkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus sa Kalbaryo. Sa pamamagitan ni Kristo dahil nagkaroon tayo ng kaparaanan para mapatawad ang ating mga kasalanan at napakalaking grasya na ipinagkaloob niya sa atin na walang sukat. Amen. Ang sukat doon ay nasa tao na.
kung paano ang lakas ng kanyang pananampalataya, ganon din ang lakas na ipagkakaloob ng Diyos sa kanya. Tumitingin lang ang Panginoon sa tao kung paano siya naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag malakas ang pananalig, malakas rin ang power ng Panginoon sa kanya. Amen. Dili iniiyo kalugaringon nga buhat, kundi hatag gudla ini ang Diyos. Amen. Freely given by God. Nagkakaroon tayo ng kaligtasan. Dahil sa kayamanan ng Diyos na pinagkakaloob sa atin. Waray good na yun, din siya dang ipaghambog. Wala daw ipagmalaki ng tao. Walang dapat Wala ipagyabang natin ng tao. malaki ang sabi dito. Dahil ito ay talagang kaloob lang ng Diyos sa atin. Sa magitan ng ating pananalig. Ay kung wala tayo pananalig, hindi tayo magpagbibigyan ng ganong kalakas ng kanyang kapangyarihan. Dahil ang mga tao na walang pananalig sa Diyos ay kanyang inaalis dito sa mundo. Kaya wala sila tuloy sa mundo. Blessing rin ito sa Panginoon yung kanyang mga salita. Kapag alam natin, pinagkakalooban tayo ng buhay para magamit magamit tayo na kanyang tulay ng kanyang pagpapala sa kapwa-tao. Yun po ang kabutihan sa pananalig. Dahil tawag ito na symbiotic relationship na dahil ipinagkaloob ito sa atin ng Panginoon, gusto rin ng Panginoon ipagkaloob rin sa ibang tao. Nang sa ganun ang mga tao ay halos kung maaari lang ay lahat magkakilala sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Mayroon dito. Advice naman ito. Kabugto ang ko kon mahimulag. Ikanghan kamatuuran in usa iyo. Ngan may ada usa nga makapagpabalik ka iya. Hinumdumi niyo ini nga bisan hino nga makapabalikin usa nga makasasala tika nga iya maraot niya kinabuhi magtatalwas ang kalag han makasasala tika nga kamatayon ngan pasasayloon indamo nga mga sala. Amen. Ay sa pamagitan nitong mga salita pag talagang pinananaligan natin ay nagkakaroon rin ng effectivity sa ating buhay. Nagagamit natin sa pagliligtas sa mga tao na nasabi pingit ng kamatayan. Dahil mayroon ako sa iyo may papatutuo isang tao, nakaratay na lang sa banig ng malapit na magdalawang taon daw ang sabi. Hindi na makabangon. At napakalakas ang sigaw pag umaatake yung kanyang sakit. Masamang karamdaman sa kanyang katawan. Dahil talagang matindi na ang kanyang kahirapan sa initiis niya ka ng buhay. At nang mapuntahan ko doon, dahil ang pastora noon, ang mahawag sa amin, hindi gaanong marunong dito sa mga salita ng Panginoon. Ay baguhan siya ng nagpapastura. Ngayon, ako naman ang kanyang pinapunta doon. At nakinig lang yung pastura doon. May kasama pa siya isang babae na mananampalataya rin. Pero pareho lang siya nakikinig sa akin. Ang kanila lang iniano sa akin, tulong yung paggamit ng kanilang kamay sa paglilihan ng ipanalangin ko yung may sakit. At pagkatapos ko doon, mag-share sa taong iyon, ay isang linggo na lang ang pinalipas. Nakapagtrabaho na siya sa construction. Kaya
pagbalik ko doon sa kanila, dahil dinadaanan yun papunta sa mga tanim ko doon sa Quezon City. Pagdaan ko doon, sinabi ko sa misis, nagkasasampahin ng mga linabahan niya. Sinabi ko, saan ako si Brad? Sabi niya, nandoon na sa trabaho na sa construction. Naku, kako siya, salamat naman. Dali kako ang kanyang recovery. Amen. Pinagkalooban talaga siya ng amnesty ng Panginoon. Meron po kaming tinutulungan na may mga kanser. Baka pwede mong ipagdasal. Pwede natin ipagdasal. Isa na dyan si Norma. Yun ay kaloob sa akin ng Panginoon na magamit. Sabi niya, gamitin mo ang kaloob ko siya. Yung ibang tinutulungan namin may mga sakit. Dalhin niyo ako doon at talagang sisirang ko siya. Pwede dalhin natin kung kalooban ng Panginoon ay pagagalingin siya. Umahingi lang tayo ng kapangyarihan galing sa Kanya dahil ako ay wala naman ako ng sariling kapangyarihan. Okay lang sa inyo, isasama kita doon sa isang pasyente namin na tinutulungan. Saan? Sa Borongan. Oo, pwede. Basta sa pagsunod sa Panginoon talagang wala ako tatanggihan. Baka sakaling maging magaan yung pakiramdam niya pag nakita mo at naipagdasal mo. Asahan ka rin. Asahan rin natin na siya ay pagagalingin. Opo. Dahil sa pawisan ng ating tinatawag na pagtutulungan sa ganong gawain ay lalong lalakas ang power ng Panginoon sa Kanya. Sige po. Dadaanan ka namin bukas. Huwag kang aalis. Mga anong oras kaya? Umaga na lang para makabalik tayo kaagad dito sa iyo. Medyo mababang panahon magagamit. Oo. Pag-pray natin. Naway Panginoon ay magamit mo kami alang-alang sa pagsunod ng iyong kalooban. Nang sa ganoon ang inyong mga salita ay magkaroon ng katunayan at magkaroon ng kaalaman ang mundo na ikaw ang may tunay na kapangyarihan ng talagang nakakapagbigay lunas sa mag-iba't ibang uri ng karamdaman ng tao. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Tatay. Salamat po sa pag-share ng mga salita ng Diyos. Salamat rin na nakakapag-share ako dahil hindi ako nakakapunta sa mga ibang lugar. Ako na ang pinuntahan ngayon. Ipikapin ka namin bukas ng umaga. Para mapuntahan natin si Norma. Sabihin ko kay Dion mamaya na may paparito at iadalhin ako sa Borongan para magamit tayo doon. Sige, Tatay. Salamat po. Thank you kay Tita Anita sa blessing. Maraming salamat itong financial blessing. God bless, Tatay. Thank you. God bless your trip. Naway ingatan kayo ng banal na espiritu ng Panginoon nang sa ganun kayo maligtas sa kahit anong uri ng kapamakan dito sa mundo. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Sige po nga di kami. Maraming salamat. God bless you, Tatay. Pagbanyos na dida, banyos. Butang ilaanahin, Bix. Pagbabanyusan ko ay mag-alabaw, sir. Salamat. Sige. Bye-bye po. God bless you. Salamat. Pagparito nyo na naman.